salita, meron siya sinabi na, makinig ka kay Brother Eli. Sa programa kang dating daan, may matututunan ka. Aba, natawag ang pansin ko ng salitang may matututunan ka. Hinanap ko ngayon yung programa kang dating daan. Na noon, tuwing Lunes na, alas 3 hanggang alas 4 sa Channel 13. Alam mo, nung marinig ko siya, hindi ko naramdaman yung kagaya ng naramdaman ng iba nating mga kapatid na nagkakalit sa kanya nung una. 100% ako sa kanya. Alam pa marami. Tinuturo niya. Basta yung boses niya, yung paraan niya ng pangangaral, hindi ko makipaliwanag sa akin sarili. Bakit ba? Parang ako na 100% sa kanya. Isang araw, umunong panahon na yun, nagtatricycle ako. Kaparada ako sa Bipalengke ng Bulacan. Nag-aantay ako ng tricycle. Sabi ko, tricycle. Napasa ko sa una ng tricycle. Heray niya, 6:16. Bibiglang parang sutok-tuto sa akin sa ano. Sinita ko motor ko. Inaabol ko yung pati. Pagdating ko sa tindano, may ko siya, Brad, taga-datindaan ka? Opo, ako, sabi ko, salamat sa Diyos. Paano ba ako mapupunta niya? Ako, sabi niya, tama-tama. Sa linggo may pasalamat kami, sumama ka. So sa madaling salita, yung araw na nakarating kami sa Amali. Nakita ko yung pangalan niya, kapataan niya noon. Iba siya kung magsalita. Talagang nangangamukha. Lalo pa. Ngayon, sa madaling salita, Oktubre 27, 1994, na-bautismo ko na sa Iglesia ng Diyos. Di tinuloy ko yun. Dalo. Naging presidente ko na yun. Nagkaroon pa nga ako nung nagkasakit. Ditong huli. Wala na, talagang wala na eh. Talagang tinayakan na. Pero tingnan mo yung gawa. Ayaw nang pumasok at maghanap ng ang pagkasabuti ng mantika, sinari lahat ng naman, alam natin ay sa bote, talaga yung oras na yun, oras na lang ang ibigin na. Patay na. May malamig sa balikan. Nakita ko yung doktor. Tatay. Matagal na ako hindi nag-injection. Pero gagawin ko. Ano mo yata ang pwesto ni Abel? Ano na yung gusto mo yung sinaksa ng iba? Baliit nga lang ang parang. Walang bagong mukha. Tinanggap lang. Hindi, wala ano. Ang tagal pa kumuubos, 4 na oras. Isang bag, 2 bag, 3 bag. Ganda ang mata ko. Isa na lang. Tapos wala pati ano doon? A 27 na ng Oktubre. Kasalamat namin. Ano ko may paano? Wala mo pag-upit. Yung mga kasama ko pa. Alam mo ba? Bago yung mukha mo, walang bayad. Sa loob ko. Isa yun, okay pa mamatay, hindi na ito masasalita ng dugo. Kaya, kahit na yun itulang pa ng dugo, talagang magtapat. Hindi na ako nag-isip. Kaya napakasarap para sa isang tao na nakakapit ng Diyos. Para sa salita ng Diyos. At sana, kung ako man bibigyan pa ng Diyos ng buhay at lakas pa, gusto ko pang maglingkod sa Kanya. At meron akong kapatid, nire-resebang tinig at boses. Pagdating sa langit, doon ko hihirit at lahat ng tinig. Papasa namin ako sa Diyos. Mahamit ako ng boses na yun. Ako si kapatid ng ating Sarmiento. Ito ang istorya ng aking pananampalataya. Kaso may ano, anak siyang apat. Dati akong miyembro ng Katoliko. Nung panahon na yon, ako ay 15 years old. Kaya lang ako nagsisimba pagka yung kasama yung magulang, mga kaibigan. Pero sa reliyon, wala talaga akong alam. Palipat-lipat kami ng lugar. Wala kaming sariling bahay. Napunta kami ng Taguig dahil may kamag-anak kami.
tumira kami dun sa bahay ng tita ko. Ngayon, sa Taguig, nagkaroon ng habagat, bumaha ng napakataas, lagpas tao. At dun sa bahay ng tita ko, yung kapitbahay nila, nakita ko yung isang kapatid na nanonood ng Bible exposition ni Brad Eli. Sabi ko sa kanya, ayos yung pinapasok doon ah. Hindi mo ba alam yun? Tama. Meron ba yung sa Friday? Tama kayo, meron yung sa titiligan. simula nung nakinig ako kay Brad Eli. Sa pag-anip ko, wala naman gaanong challenge. Tanggap ko agad yung doktrina. Nagpas yan magbago. Naging aktibo ako sa kabataan. Pinakagusto ko lagi pagkapunta kami ng palit, course. Naging member ako ng choir. Aawit kami sa 24/7. Kasabay naman nun, yung pang-uusig ng mga magulang ko. Nakikita na pala dito! Wala ka na naitutulong! Nape-brainwash ka na pala doon! Para di na ako pagalitan, trabaho ako, wala silang masabi. Pero kahit ganun talagang may masasabi talaga sila eh. Isang beses noon, PMK, 1 week before, nagpaalam na ako sa magulang ko. Kasama ako sa PMK. Pumayag naman sila ng masyadong salita. Pero aalis na ako, madaling araw. Nagtaka ako bakit bigla silang nagalit, sisigaw, bubulyawan ako. Tapos dumating sa punto na pinapili nila ako. Kung talagang aalis ka rito, kalimutan mo na may magulang at kakalimutan namin na may anak kami. Yung time na yun medyo emotional, iyak ako ng iyak. Ako kasi panganay, babae yung mga kapatid. Tinitingnan ko sila isa-isa na ang nasa isip ko na habang umiiyak, huling pagkikita na natin to, kaya kahit sa huling pagkakataon, kita ko yung mga mukha mo. Kasi nasa isip ko na ang magmahal sa sariling ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung hindi sa akin, ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. Gusto ko maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya kahit na mahal ko yung mga kapatid ko, pinili ko pa rin ang mali. Pinili ko ang Diyos. Pinili ko makadalo sa pagkakatiim ko. Inexpect ko na talaga na nang makabalik. Unang araw na nanalangin ako sa Diyos. Sana maging okay ang lahat, makauwi ako. Pangalawang araw, ganun din. Nung third day, sabi niya, kamusta ka na dyan? Kailan ka uuwi? Tinilig ng Diyos yung panalangin ko na makauwi pa rin ako, tanggapin pa rin nila ako. Ganun pa man, yung mga damit ko nasa labas pa rin. Nagbaba pa rin ako ng buong damitan ko. Dahil desidido talaga silang palayasin ako nung time na yun. December 2015, nagkaroon ako ng isang sakit, hindi na ako makalakad. Hanggang sa pinacheck up nila ako sa hospital. Ang sabi ng doktor, GBS o Delay Barre Syndrome, na yun po ay sakit na rare, unknown, di pa alam kung saan nanggagaling. At walang gamot. Dumating sa punto na hindi na ako makahinga. Kailangan na po na maganda ang hindi po na maparagay po yung lang po niya. Kailangan po na i-evaluate para po makahinga po. Ang paniwala ng mga kapatid din ay hindi natin magtatagal. December kasi yung PMK. Dahil ako'y choir, tansya ko kung kailan awitan, kailan panalangin. Sumabay ako sa panalangin. Naramdaman ko na parang lumuwag yung pakiramdam ko. Na parang may nawala na nakabara. Hanggang sa yun, ako tulong ng Diyos. Gumaling yung karamdaman ko na wala naman talagang gamot. Dahil nga po doon sa nakita ng mga magulang ko, yung mga kapatid ko ng sawa sa pagsuporta, sa pagtulong, na pagtanto nila na yung iglesyang pinaanib